Challenge mga kababayan ni Digong, yung Quadcom. I-summon anya ninyo ako. May invitation na sa kanya. Hindi man siya po pumupunta. Ngayon, naghamon na naman po na isamon. Gusto ko siguro na ang gawin ng Congress ng Quadcom mga kababayan, i-contempt siya. I-call ninyo po mga congressmen para matulad kay Pacquiao. O, di ba? At saka kay Harry, wala na yung mga courtesy sa dating Pangulo kasi kayo po, hindi man kayo nire-respeto. Yung anak nga po ni Digong, si Inday, walang pagrespeto sa ating Pangulong Bongbong. Ini-imagine niya pa na pugutan na ng ulo. You see? So, anong rason na hindi ninyo i-call ang challenge ni Digong na isamon daw siya? Ayan po, Duterte challenges House Quadcom to summon him to Quadcom hearing. Ayan po, grabe na po binagsak ng itsura ni Digong. Tapos yung kanyang anak na si Inday, ang hamon din po, drag me to hell, anya. Pagdating anya sa impyerno, ako pa rin ang Pangulo. Talagang may ambisyon po na magpangulo kahit sa impyerno. Ayan po. Pati si Satanas mga kababayan gusto ng palitan. Hindi niya kasi alam mga kababayan na ang hell is a real place, na ang mga unbelievers po, yun ang destino, dagat-dagat ang apoy na may asopre. It is not a joke mga kababayan. Kung ang iniisip niya ang hell is not a real place, doon nagkakamali. Hindi naturuan talaga ng tama. At malamang sa malamang talagang yun ang direksyon nila. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na-skip ang ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung paghamon mga kababayan ni Digong. I-call po ninyo mga taga-Quadcom. I-contempt na ninyo para makuha niya yung hanap niya. Anyway, hindi na siya presidente. Dating presidente. Kung si Noynoy Aquino nga po, mga kababayan, di ba pinaimbestigahan si Noynoy? Nag-attend si Noynoy po. Yung issue po sa dingbak siya, remember? Pero of course, hindi siya kinontempt. Pero ito naghamon, i-contempt na po ninyo. Pag hindi po, iyan ang gusto niya. Pag hindi po nag-attend sa kanyang, sa invitation po ninyo, siya na mismo, isamon daw po ninyo. Isamon na ninyo. Pinaglalaroan po kayo ng mga Duterte kasi minamaliit po ang kakayahan po ninyo mga congressmen. Tingin nila po mga inutil kayo. mga duwag, inutil. Yan ang tingin ni Digong kasi nasanay siya. Minora ko anya
pati yung Santo Papa, pati yung presidente ng Amerika. Sino yon? Si Obama. Kaya ang tingin sa inyo ni Digong po, napakaliit. Panahon na patulan po ninyo para matuto sila. Yan o. Duterte challenges House Quadcom to summon him to Quadcom hearing about the issue sa Pugo in illegal drugs and extrajudicial killings. Talagang nag-aanap po ng sakit ng ulo si Digong. Patapo na po si Digong. Yan po. Sa interview ng gikan sa Masa para sa Masa program ng SMNI, Duterte told his former legal advisor, si Panelo, that he would not step back and would answer the inquiries of the Quadcom. Kung imbitahin daw po ninyo, may standing invitation po, hindi man siya pumupunta. Ang gustong mangyari siguro ni Digong, paglaruan kayo. Tingnan niya natin kung mapipilit nila ako, kung i-contempt. Kasi nga po, napakaliit ng tingin sa inyo, mga congressmen. Napakababa ang tingin sa inyo. Kasi siya naging Pangulo, from mayor to president. Ganon ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. At Santo Papa, presidente ng Amerika, pinagmumura niya, kayupaan niya, yun ang kwan niya. Yan ang kanyang paniwala. So sabi niya rito, there are many people who had been called or about to be called, or perhaps others might still be contacted. They should summon me directly instead of if this is all about me. Why involve other people? They can reach me out. They can reach out to me and I'll provide the answers they need, sabi po ni Digong. I'll ask them directly what they want to hear from me before the start of any official proceedings. I will give it to them. I will give them the answer they want to hear and not what I want to hear. So sabi dito sa balita, Duterte questioned why the police would accept the agreement when it would later bring their downfall. Referring to the reward system na binulgar, mga kababayan, una ni Colonel Joby Espinido. Then yung kanyang isa pang pinagtitiwalaan, very close daw sa kanya, si Colonel Royina Garma. So sabi ni Digong, the so-called reward they are referring to does not exist. I will never give a reward. When police complete the mission, I treat them to a restaurant to celebrate and commend them for their hard work. Ang problema, recorded po yung mga statements niya. At malamang yung mga statements niya sa reward money, mga kababayan, na nag-viral, pati ni Bongo, i-play doon sa Congress. Sanay naman siya po na harap-harapan magsinungaling. Sasabihin niya, joke man lang. Joke, pero mga kababayan, nangyari. Mismong mga aide niya, yung nag-confirm po, si Royina Garma, at pati mismo galing sa kanyang bibig. Pati ni Bongo. Talinaw na malinaw po. Ito yung sa Inquirer po, 5 years ago. Po muna namin, kinoconsolidate po muna namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po, ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kagapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. Malinaw. 1 million po sa ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. May general ba? Yes, may general ba? Ang nabanggit po ay mga nakaraan Mga nakaraang
Hindi ko na po, mahirap pangalanan, pero Malinaw? Yan po. Sabi dito sa report ng Impact Leadership. wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Nag-deny. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan Ah. ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte na makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. You see? Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko, ilagay kita sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent there nakakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I Malinaw? want you to do the killing. Kita mo? Ah. Kasi Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit mo? rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Additional underpart yan. yan si Bato. tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang polis hindi naman yung bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung Yan yung mga sinungaling po eh. hindi yung hitman gun for hire. Hindi naman. Neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Ano tiningin ninyo, mga kababayan? Galing mismo sa kanilang bibig. Kaya sabi dito, mga kababayan, sa report ng Manila Bulletin, magkakasuhan na. Quadcom partial report is on the way, sabi po ni Congressman Barbers. After 8 marathon hearings, sabi po ng Quadcom, ready na sila to produce a partial committee report on its findings on the alleged EJK during the previous administration. So sabi ni Barber, such report can be used by the concerned agencies like the Department of Justice anya, yung National Bureau of Investigation at saka yung Office of the Ombudsman sa pagpoporso ng mga kaso laban sa mga personalities since congressional panels have quasi-judicial function. So yung partial committee report anya is the report na gagawin namin na sa aming palagay ay natalakay na ang ng husto at sufficient na yung mga data and evidence para mailagay na namin sa committee report para umaksyon na yung ibang ahensya ng gobyerno. Kung DOJ yan o Office of the Ombudsman yan, isasubmit na namin ang mga reports na yan nang sa ganon ay mag-umpisa na yung preliminary investigation, sabi po ni Barbers. Na-mention ni Barbers yung dalawang bagay that the partial report could contain. Halimbawa niya, yung 3 Chinese drug lords na napatay sa loob ng Davao Penal Colony. Yung nagbigay na testimonya ng 2 suspect, umamin, meron silang mga nabanggit doon. Maaring yan ang laman ng aming report. Yung isa naman anya, itong kay Colonel Royina Garma, na meron din siyang mga nabanggit at maaring maisama na rin sa partial committee report namin. So, they are now building cases laban sa mga personalities. At itong mga sinasabing personalities, wala man iba po, si Bongo, si Bato, at yung dating Pangulong Digong. So malamang, sabi ko nga po, matutulad si Digong kay tawag dito, kay Pacquiao. Si Pacquiao, di ba, may kaso sa Amerika. Si Digong naman may kaso sa ICC. O ngayon, kinasuhan si Pacquiao sa local courts. Malamang yon ang mangyari dito kay Digong, kay Bongo, at saka kay Bato. In other personalities na sangkot po sa AJK. Kasi yung ating Pangulo, pinanindigan po na hindi tayo babalik sa ICC.
So malamang, i-prosecute na po si Digong dito sa ating bansa. Kakasuhan na po. Well, yun ang challenge nila. Sabi nga, your wish is my command. O ngayon, si Inday, balikan natin. Kasi may challenge din si Inday, mga kababayan. Drag me to hell, anya. Then, pagdatingan niya sa impyerno, ako pa rin yung Pangulo. May problema talaga po. Yan sabi ni Inday, I don't regret running for Vice President kasi imagine nyo kung mayor ako, tapos sinahabol nila ako ngayon, di ba? Napakadali nila akong isuspend, napakadali nila akong kasuhan, napakadali nila akong tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, di nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Ignorante lang po sa Bible ang pwedeng magsabi ng ganyan. Ang akala nitong mga unbelievers, mga kababayan, ang impyerno lang po ay sabi-sabi lang. Hindi nila alam na ang impyerno is a literal place, a real place, mga kababayan. Yan ang sabi sa Bible po. Kung may araw po na napakainit at may mga bulkan na napakainit, kung ang mundo, mga kababayan, ay may inner core na molten rock, yan nga po mga realities yan po. In our universe, in our earth, yung impyerno pa, na ang Diyos, mga kababayan, ang may lalang ng buong sanlibutan. Lahat ng ito ay na-describe sa Bible, yung araw, yung buwan, yung ating mundo, na ang ilalim ay apoy. Kung ito ay reality, paano hindi maging reality ang impyerno? Na yun nga ang pinakang marami na na-mention. Mas marami pa ang na-mention sa Bible po ng tungkol sa impyerno para mawarningan ang mga tao kaysa sa langit po. Alam ba ninyo na ganon? Yung mga unbelievers talaga deceive sila ni Satanas. Imagine si Inday magsabi ng ganon. She is ignorant of the Bible, mga kababayan. Kaya nasasabi niya ang ganon. Ako pa niya ang Pangulo doon. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Kung si Pacquiao, mga kababayan, inagawa ng posisyon si Jesus Christ bilang tagapagligtas, si Inday naman inagawa ng posisyon si Lucifer. Si Satanas. Talagang may diferensya. I-describe natin, mga kababayan, kay Inday base sa Bible kung ano po ang hell, kung talagang magugusto siya doon. Sa bagay siya doon. Yan po ang description ng hell. Revelation 21:8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable. Si Inday po, detestable. Bakit? Yung sinabi niya po na huhukayin niya, naging Tomb Raider na po, si Paul Torreira. Hukayin niya daw, pag hindi siya tinigilan, hukayin niya yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. That is detestable. In all culture, mga kababayan, the detestable. As for murderers, swak na swak po. The sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Kita ninyo? Sama-sama sila doon. Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death, sabi po sa Revelation. Ano ang itsura ng hell po? Matthew 13:42. They will throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Ito ang warning, mga kababayan, ng Bible. Matthew 10, verse 28. Huwag anya tayong matakot. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Sabi sa amin dito sa Bicol, pigparayaga-yaga ni Inday ang impyerno. Kasi ignorante siya. Hindi niya alam. It is a real place. And it is permanent. Pag nakapasok ka na doon, wala nang balikan po. Wala man pong purgatory. Dalawa lang ang direksyon ng kaluluwa ng tao. Pag ikaw ay namatay unsaved, diretso ka sa hell.
Pag mga believers, totoong believers ng ating Panginoong Hesukristo, na ligtas, na born again, tinanggap yung kaligtasan galing sa ating Panginoon. Sa langit po ang ating kaluluwa. Yan po ang description ng hell. Hell is a prison of everlasting chains from which there is no hope of release. Permanente siya. It is a furnace of conscious torment where the fire never goes out. It is a place of excruciating misery where the worm does not die. Sabi ni Inday, drag me to hell daw. Kaya kawawa si Inday, mga kababayan, sa kanyang maling paniwala. Oh. Akala niya isang biro, mga kababayan, ang mapunta sa impyerno. Pati yung tatay niya, nagmamalaki pa. They're so proud, mga kababayan, na mapunta sa impyerno daw sa kanilang pagmamahal sa mga Filipino. Di na bali daw mapunta sila sa impyerno. Ganon sila, mga kababayan, ka-ignorante. Kaya nakakaawa din. Pero sa tigas ng ulo nila, mga kababayan, napakahirap kasi they're so proud sa kanilang sarili. Walang nire-respeto, mga kababayan. Kaya napariak na po, pati si Senate President Chis Escudero, yung statement niya ni Inday, very unbecoming, unfit, not befitting. Ibig sabihin not befitting, unfit sa isa niyang nag-ookupa ng isa sa pinakang mataas na posisyon sa ating gobyerno. Yan po. Unbecoming ang mga ganyang uri ng pahayag, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Tulad ng marami, nagulat at hindi ko inaasahan yon. Paalala lang sa ilang opisyal natin, isama na yung sinabi ni Davao City, Mayor Baste, na dudurugin niya raw na parang Marawi ang Ilocos Norte kapag siya ay naging Defense Secretary. Hindi ito salita na dapat ginagamit ng mga opisyal at hindi ito bagay na pwede idaan sa biro o isang katatawanan na kwento lamang. Para sa akin ito ay mga seryosong bagay na nakakaapekto sa buhay ng tao na hindi dinadaan sa biro, much less sinasabi sa publiko. Ang latest ngayon na nagsalita si dating DILG and senatorial candidate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, Benhur Abalos. Pakinggan natin yung kanyang sinabi, mga kababayan. Dapat sana tayo na respeto sa kay buhay man kay patay, no? Kung ano man yung issue hinggil dito. No? Yun lang naman sa akin, we might have disagreements, maaari meron tayo di makakaanuwaan, pero sana ay respetuhin natin buhay man o patay. You see, yan sabi ko sa unang mga videos natin, kailangan yata ni Inday ng professional help. Kailangan siguro iparehab ninyo si Inday. I think may problema talaga siya. Or ibalik ninyo sa eskwelahan si Inday. Schooling uli para matutunan niya, maturuan ng tamang Christian values. Seryoso po, ang pinapakita ng sa kanyang behavior, mga kababayan, talagang unacceptable po, nakakalungkot at nakakatakot po na mabigyan ng mas mataas na posisyon, lalo kung Pangulo po. Malalagay po sa panganib ang ating bansa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.